araw-araw tayong may expose halos dito. Ibinibigay ko sa inyo kung ano nangyayari. Yun nga, yung pagbabackdoor ni Lisa Tanas, pumunta ng Amerika. Sabi ko sa inyo kayo dyan, pag nakita nyo si Lisa Tanas, kayo sa airport, lahat yung mga hayop na yan, okay? O by the way, kumusta naman? Yung anak ni Lisa Tanas, si Simon. 4 days, 5 days ago, kasama mo si Lumagi at saka sila Michael. Masan kayo pumunta? Nasa lounge kayo. May nagchika boom-boom sa akin. Ang anak ni Lisa Tanas, yung BIR chief. Hindi, yung asawa pala, si Carmela. Okay. Anong ginawa ninyo? Ano na naman ang hinakot ninyo? Kasama pa si Michael Ma. Kailan yun? Nung January, I think, 12 dyan sa Pilipinas. January 12 sa Pilipinas. Ganito po kayo paglaruan ng gobyerno ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, yung ginawa niyang backdoor ay para umarte-arte, magdrama-drama, para imbitahin si Bangag Jr. sa inauguration ni President Trump. Ngayon, anong ibig sabihin nito mga palangka? Siyempre, ito ay kanilang, what do you call it? Ito ay optics ni Lisa Tanas. Diba? Desperado na kasi ito mga palangga Napaka-desperado na ni Bangag. Siyempre nga naman, kung mapagbigyan, sasabihin niya, okay, tamo, si Bangag, ang asawa kong Bangag, ay inimbitahan. At hindi ito maganda. Ayaw ni Trump yan. Magkakaroon ito ng epekto sa ating diplomatic relation. Di ba? Kasi bakit itong mukhang palakang nasubsub yung palakang si Lisa Tanas. Di ba? Yung butod na kagiron. Okay? Ang butod na kagiron, ito ba siguro sabi ng mga tao ni Trump, ito ba yung asawa ng addictus? Mukhang natuyot na ng alak at addict talaga, no? Si Lisa Tanas, sino yan? Mukhang may galis or kagiron. 'Di ba? Anong ginagawa nito dito? Desperado na ba ito? Kasi ang purpose niyan para makakakita sa buong pang-international, oh wow, si Bangag Jr. ay naimbitahan. Yun ay gusto lang niyang ma-recognize ang kanyang asawang Bangag. Pero it's too late dahil nakarating na kay Trump ang addictus benedictus niyang video. Diba? Yan ang akala mo, Lisa Tanas, ay magugoyo mo si Lolo Trump. Okay? Tignan natin kung ano ang magiging, the moment na umupo siya, kasi sa January 20 is inauguration na, no? So tignan natin kung ano magiging impact yan mga palangga. Kasi gusto palabasin ni Lisa na malakas sila kay Trump. Diba? Malakas sila. Kasi nga naman, hindi uutuin, makikipagtutaan na naman itong si Bangag at saka si Lisa Tanas para ma-maintain ang kanilang kawalang hiyaan. Yan mga palangga. Kasi parang isi-stage lang ni Lisa yun Para kunwari, it's either pag naimbitahan or magpapapicture sila ni Trump together, diba? Yun ay palabas lamang. Sarsuela Acting 101. But again, meron itong, meron itong impact sa ating mga mamamayang Pilipino. Siyempre, kung ganyan ang First Lady mong Bangag at tuyot na tuyot, makita ni Trump, iyon ay magre-represent sa ating lahat, sa inyo lahat dyan, na mamamayang Pilipino, na bakit ganito ang presidente ng Pilipinas, parang tigi. Alam mo yon, kuritot, alam mo yung kuritot na ampalaya na kuritot? Yung kuritot is kulubot. Diba? Alam mo yung ampalayang hindi lumaki? Yun si Lisa Tanas. Yun siya. Siguro sabi ni Trump, bakit ganito ang First Lady ng Pilipinas? Parang tuyot na ampalaya na hindi nadiligan or hindi na abunuhan. Diba? O hindi nagkaroon ng fertilizer. Kulang sa nutrisyon kasi nga laklak ng jalak at tira ng polboron. Tignan mo, hindi nga makasukasuhan si Kati Binag, andyan lang yan sa Pilipinas, Kasi takot si Lisa Tanas, baka bumulagta sa kanya ang ebidensyang siya ay addictus benedictus. Ito, ang akala ni Lisa Tanas ay mamanipula niya si Donald Trump, si President Trump. Akala niya, kaya niya lahat yung mga photo op eklabus niya na ginagawa niyang pagtapyas ng kanyang
butod dyan sa kanya mga picture. Akala niya lahat kaya niyang utusan o tapyasin mo yung katawan mo para maging kasing payat pa ako kay puso. Diba recently may mga, mayroon naman silang meeting na parang stick na lang si Lisa Tanas. Pero ang totoo, ang butod niya ay abot hanggang langit. Alright? So ngayon, ito ang ginagawa niya. Yung mga backdoor ni Lisa, mga palangga, hindi ito maganda para sa ating bayan. Dahil ito ay galawang pang-mafia. Di ba? Siyempre, pag mga diplomatic, what you call it? Yung mga ganong klaseng communication o pag-uusap, meron tayong sinusunod na diplomatic etiquette. Di ba? May decorum, ika nga. Merong sinusunod yan. Hindi pwedeng magtatago si Lisa Tanas na mukhang nakuritot, tapos mag-acting doon, maglandi-landi siya ng kung sino man. Dahil sinabi naman ni Marcos Jr. niyan na si Lisa Tanas ginagamit yung kanyang kapangitan sa kalandian para pumayag ang tao sa kanyang kagustuhan. Not with Lolo Trump. That's not gonna happen. Kasi alam na ni Lolo Trump na adik si Bangag Jr. Alam na ni Lolo Trump na si Lisa Marcos ay addictus benedictus at kidnapper. Nakarating na yan, talagang kidnapper. Diba? So dito mo makikita kung ano ang agenda ni Lisa Tanas. Ang agenda ni Lisa Tanas at ni Bangag, again, mag-picture-picture, diba? Pang-aabuso sa kapangyarihan ng what? Okay? Kapangyarihan ng presidente na hindi naman siya presidente dahil siya ay isa lamang kuritot pero ginagawa ang pang-aabuso, pangingidnap, pangsismagel, pagnanakaw, pananalo sa loto, at kung ano-ano pang mga kadyotahan. I think, nakikita ako dito, ngayon minarkahan na si Lisa Tanas. Di ba pumunta unang-una pumunta si Babes Romualdez doon, nagdrama-drama doon, kunwari. Isa pa yun. Nauna doon si Romualdez na, sabi ko nga, nag-fix ng mga papel ng Assassins for Me, okay? Para ako ay gurgurin dito. Ulitin ko, may affidavit po tayo dyan na yan ay si Babes Romualdez ay kasabwat ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. para gurgurin ako dito. So again, pumunta doon, I think that was December, kay Lolo Trump para paimbitahan si Bangag. Pero kaso lang, hindi na imbitahan. Kaya magkakaroon talaga ng backlash to palangga sa kampo ni Lolo Trump. Kasi hindi mo maano si Trump, hindi mo ma-BS-BS yan. 'Di ba? Si Biden na, nagjujulianin na, at si Kipay, sino yan? Si ang pangalan nito? Si Kamala, okay? Ayun, pwede ni Lisang arte-artehan yan. Hindi pareho lang naman silang maarte, 'di ba? At pareho silang kuritot. Pareho silang ampalayang mga losers. Alright? Jahas butod, sabi ni I remain. So ngayon, mga palangga, so hindi maganda yung ginagawa ng bangag na gobyerno na mag-backdoor si Lisa. Maliban sabi na backdoor nila, tinatransport nila ang pera ng bayan, pati sa pangdugoyo nila sa mga world leaders para what? Okay? Para sila'y naghahanda na kasi alam nilang hindi na magtatagal yung mga yan. Hindi na magtatagal yung mga jutang ginimis na yan. Darating ang panahon, kung hindi papantay ang mga paan yan, mga palangga, itignan na lang natin kung gagalaw itong mga bruskong mga palangga natin para manindigan para sa taong bayan. Sobrang nakakapagod na ang problema ninyo sa Pilipinas. Wala na po kayong makain. Imagine nyo, 25.9% ang mga taong nagugutom. Okay? 25.9, sabi ko kagabi, kung i-compute mo yan sa 100 million katao na meron tayo, that's 20, i-round off mo, 26 million. More than tayo 100 million. So, lumagpas pa ng 100 million mga palangga. So ngayon, itong ginagawa nila talagang hindi nakanais-nais. Nakakarimarim na party sa Thailand. Wala kang gagawin. Right? Sabi ni Russian, sana masunog sila. Okay? Okay. Ano sabi nito? Ni Palangga? Sa Pilipinas, habang ayaw ni Trump sa bansang korap dahil masayang ang aid nila. Alright? Sabi ni
Philippine Shield, 140 million na tayo. 140 million na pala tayo. Di 26 times 4. That's another million. E di, ilan na tayo? Tama yung computation ko. 26 million. Okay? Kung tama yung figure mo, palangga. Or just giving an example. So ngayon, mga palangga, at ang nakakaloka ngayon, dahil desperado na ito, mga bangag na ito, di ba? Ayaw nilang tigilan si Sara, impeachment, na feeling nila, na nakikita nila na mukhang hindi naman uurong itong impeachment ni Sara. Si PRRD naman ngayon, ididisbar na mga buwaka ng ina. Imagine ninyo, mag-80 years old na si Pangulong Duterte. What's the point? Kahit i-disbar nyo yan. Nakakatawa na lang itong bangag na ito. Bakit ngayon nyo lang pinailan ng disbarment yan? Kasi ang reason nila, kaya i-disbar si Pangulo dahil sangkot doon sa, sa war on drugs na sinasabi nila na si Pangulong Duterte, ang lahat gumurgor, di ba? Nakirinig yun naman yan sa hearing na yan. So yan ang desperate move kay Pangulong Duterte, yung pagsampa nila sa disbarment na yan.